Sa iba pang balita, temporary o pansamantala lamang ang pagsususpindi ng NAPOLCOM o National Police Commission sa police powers ng 7 gobernador at ng 132 alkalde sa buong Mindanao. Ayon kay NAPOLCOM Chairman at Interior and Local Government Officer in Charge Catalino Cuy, ang pagbawi ng police power ng mga lokal na ehekutibo sa Mindanao ay bahagi ng pagsuporta sa deklarasyon ng batas militar sa rehiyon. Gayunman, tiniyak ni Cuy na ibabalik sa mga lokal na opisyal ang kontrol sa pulisya kapag natapos na ang umiiral na martial law sa Mindanao. Kabilang sa mga binawian ng police powers ay sina Maguindanao Governor Ismael Mangudadatu, Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong, Lanao del Norte Governor Imelda Dimaporo, Sultan Kudarat Governor Datu Pax Pakung Mangudadatu, Sulu Governor Abdusakur Tan II, Basilan Governor Jajiman Saliman, Tawi-Tawi Governor Norbert Sahali at ang 132 alkalde sa ilalim ng nabanggit na lalawigan. Aarestuhin at kakasuhan ang sinumang sibilyang mahuhuling nakasuot po ng uniforme ng militar at pulis sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Police Office, isa sa mahigpit nilang ipinagbabawal sa sibilyan ay ang camouflage jacket at fatigue pants na karaniwang suot ng mga Zamboangenyo kapag nagmumotorsiklo. Paliwanag ng Zamboanga Police, ayaw na nilang matulad ang kanilang lugar sa Isabela City, Basilan na inatake po ng Abu Sayyaf attack noong 2010 kung saan nagpanggap na pulis at sundalo ang mga bandido at nagtanim ng bomba sa magkakahiwalay na lugar sa lungsod. Babala ng Zamboanga Police, ang sinumang sibilyang magsusuot ng police o military uniform ay sasampahan po ng kasong paglabag sa Article 177 o Usurpation of Authority at Article 179 o ang iligal na paggamit ng uniforms at insignia. Samantala, patuloy ding pinairal ng Zamboanga Police ang no ID, no entry policy sa buong lungsod. Mahigpit na pinabulaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang planong pakikipag-usap sana ng pamahalaan sa Maute Brothers sa harap ng pagsiklab ng kaguluhan sa Marawi City. Sa panayam ng media sa Malaybalay, Bukidnon, sinabi ng Pangulo na nananatili ang kanyang posisyon na non-negotiation policy sa mga terorista. Git pa rito na kung meron man na nagkaroon ng inisyatiba sa posibleng pag-uusap para wakasan ang gulo, hindi ito nagmula sa gobyerno. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng pahayag umano ni Imam Agakhan Sharif na una na siyang kinausap umano ng Duterte administration para sa posibleng negosasyon sa Maute Brothers. Paliwanag pa ng Pangulo, marami nang namatay sa hanay ng tropang sundalo dahil sa bakbakan. Muling nanindigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na hindi ito makikipag-usap sa mga teroristang Maute na naghahasik ng lagim sa Marawi City. Samantala, 6 na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang naaresto ng tropa ng pamahalaan sa Maguindanao. Ang detalye mula kay Eunice Samonte. From the very start of this conflict, there was never any doubt in the mind of the military that we will win this battle. There was never any doubt that we will win. It was only a matter of time. 45 araw matapos magsimula ang bakbakan sa Marawi City, kumpiyansa ang militar na hindi ito lumalampas sa kahit anong deadline mula sa kanilang Commander-in-Chief at Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa pinakabagong tala ng AFP, umabot na rin sa mahigit 30 ang nasawi sa panig ng mga sibilyan. Mahigit 80 ang sundalo at pulis at mahigit 300 naman ang nasawi sa mga terorista. Nilinaw rin AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na hindi kailanman magkakaroon ng negosasyon sa pagitan ng mga terorista at ng militar. The instruction coming from the Commander-in-Chief has been very, very clear. It has been very clear that there will be no negotiations with these evil elements that are inside the city who have brought damage and havoc to the whole city of Marawi, and who have killed so many innocent lives and the lives of our own men. So how can you negotiate with such an evil force? Samantala, habang nagpapatuloy ang bakbakan sa Marawi, tiniyak naman ng militar na hindi napapabayaan ang ibang bahagi ng Mindanao na apektado rin ng violent extremism.
Sa katunayan, 6 na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang arestado sa pinagsanib puwersa ng Philippine Army at Philippine National Police sa Maguindanao. Kabilang sa mga nakumpiska ay ang 6 na matataas na kalibre ng baril na kinabibilangan ng 2 caliber 50 Barrett sniper rifle, isang M60 machine gun, isang RPG, isang M14 rifle at isang M16 rifle mula sa mga kalaban. Wala namang naiulat na nasaktan sa panig ng gobyerno at inaalam pa ang sa kalaban na may edad mula 25 years old hanggang 55 years old. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagsuporta ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa tinatawag na fatwa o ang Sharia ruling na kumukondena sa paglaganap ng violent extremism lalo na sa bahagi ng Mindanao. Bagamat wala namang tinukoy na partikular na teroristang grupo sa fatwa, naisiparating ng MILF sa pamamagitan ni Chair Al-Haj Murad Ibrahim na kaisa umano ng gobyerno ang MILF sa pagwasak sa ugat ng terorismo. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Muling tiniyak na Malacanang ang commitment ni Pangulong Rodrigo Duterte na matamo ang tunay na kapayapaan at kaayusan ng Mindanao. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, patuloy na isusulong ng Pangulo ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL, pati na rin ang pagsusulong ng federalismo. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na ang federalismo lamang ang tutulong para matamo ang tunay na kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. The social injustice committed against Muslim Mindanao. He is committed to having the Bangsamoro Basic Law passed. The President intends this to be a template for his vision of a federal form of government in the Philippines. We also thank the MILF for the issuance of a fatwa against extremism and radicalism happening now in Marawi. Again, we sum up, the President is committed to what is just, fair, and equitable, and he stands against what is criminal, corrupt, and dangerous to the people and to the next generation. Galunggong 100. Abangan sa mga balita, 2 katao nasawi sa magnitude 6.5 na lindol sa Leyte. Alamin niyan dito lamang sa Daily Info. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyon sa report na pagbabalik umano ng operasyon
ng iligal na droga sa New Bilibid prisons. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kinausap na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa si Pangulong Rodrigo Duterte para palitan na ang PNP Special Action Force ng Philippine Marines para tiyakin ang pagwawakas ng iligal na gawain. Sa harap ito ng pahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na bumalik na naman ang illegal drug operations sa Bilibid at umano'y sangkot ang ilang na-deploy na SAF sa kulungan. Pagtitiyak ni Abella, makakaasa ang publiko na nananatili ang commitment ng Duterte administration na wakasan ang iligal na droga sa bansa. Nauna nang pinalitan ng SAF ang pagbabantay ng NBP o sa NBP matapos isangkot si dating Justice Secretary at Senador Laila De Lima at ilang pang Bureau of Corrections officials na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Chief Ronald De La Rosa has already talked to the President on the deployment of Marines to replace the SAF personnel in the Bilibid, which was put on hold and it was overtaken by events because of the Marawi Rebellion. Again, we just like to say that the discovery and neutralization of drug syndicates operating in the National Penitentiary is one of the highlight accomplishments of the government's war against illegal drugs, and the reported resumption of the drug trade and involvement of SAF in the Bilibid prison underscore the enormity of the drug problem and the need to destroy the entire drug apparatus to fully succeed in our campaign. As the President has stated, we will be relentless. Investigation is now underway to probe drug-related activities and collusions, if any, of authorities. Umuling ng malalimang investigasyon ng Commission on Audit sa pagkawala ng mga pera at alahas sa isinagawang Oplan Galugan sa New Bilibid Prison noong nakalipas na taon. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng COA na mahigit lang sa kalahating milyong piso ang inireport na pera ng Bureau of Corrections sa halip na mahigit 3 milyong piso. Kinumpirma ng COA na nasabat sa Oplan Galugad ang mga illegal drugs, mga baril, kutsilyo, mga alahas at cash o pera. Lumabas din sa report ng COA na pinamunuan ni dating Bucor Chief Ricardo Reinater Cruz III ang Oplan Galugad simula noong 2015. Bagamat humanga ang COA sa isinagawang raid sa loob ng NBP, kine-question naman ito ang kinupit o nawalang pera. 400 tahanan sa Quezon City dinikitan ng sticker bilang palatandaan na ito yung mga drug-free house. Ang ulat mula kay Clicil Pardilla. Pinaglalagyan ng palatandaan o sticker ang higit 400 bahay sa Barangay Kulyat para matukoy ng mga otoridad ang mga drug-free house o mga tahanang hindi nasasangkot sa kahit anumang operasyon ng iligal na droga. Itong ginagawa namin na to is to identify kung sino pa talaga yung involved sa drugs, yung gumagamit, yung nagbebenta. Ang gusto namin mangyari dito, mai-account namin lahat. Binigyan din rin ni Barangay Kapitan Vic Bernardo na ang kabahayang makikitaan ng bakas ng droga ay agad nilang kakausapin at hihikayatin na pumunta ang bawat miyembro ng pamilya sa barangay upang mabigyan ng karampatang tulong. Usap namin, marami sa kanila yung pumunta sa barangay at yung iba mga nagkusang nagparehab. Nagparehab yung iba at yung iba ay nag-undergo ngayon dito sa mga activity ng barangay. Nagbavoluntary surrender. Kasabay ng operasyon ng barangay ay ang pagsuporta ng Philippine National Police o PNP. Barangay po, ang PNP ay patuloy po nagtutulungan at ganun din po, nai-inform po natin yung community at sila po ay nakipagtulungan na rin po upang malutas itong problema sa illegal na droga. Samantala, laking pasasalamat naman ng mga residente sa gobyerno dahil sa pamamagitan nito ay nakararamdam sila ng seguridad. Malaking papasalamat ako kasi kahit paano maging maayos yung lugar namin na walang mga drug addict dito. Saka hindi magulo, maayos, matahimik. Kaya nagpapasalamat ako kahit paano free yung bahay ko. Simula nang ihayag ng Department of Interior and Local Government o DILG ang estratehiyang ito, tinatayang 70% na ng kabahayan sa Barangay Kulyat ang napupuntahan ng otoridad. Habang sinisigurado naman ng mga opisyal na patuloy ang pakikibaka nila upang matulungan ang mga residente mula sa iligal na droga. Para sa Bayan, Clicil Pardilla.
Dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na droga, patuloy na nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa kampanya sa pamamagitan ng pagsusuplong sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman, naaresto ang mag-asawang nahuling nagsasyabu. May report si Pauline Requesto. Sa pakikipagtulungan ng Caloocan Police sa komunidad, arestado ang magka-live-in na sina Arceli Francisco at Jerry Fernandez matapos maaktuhang gumagamit ng shabu. Kwento ni Arceli, pinipilit siya ng kanyang kinakasama na gumamit ng iligal na droga. Minsan pa raw ay sinasaktan siya nito o di kaya'y pinipilit na makipagtalik. Sanay na ako na sasaktan niya ako pag hindi ko siya sinunod di ba? Inaamba niya ako. So, minsan para walang away. Katulad nung ginawa niya sa akin, nalok niya ako. Sumunod na lang ako. Dati na raw sumuko si Arceli sa Oplan Tokhang ng pambansang pulisya pero napilitan siyang bumalik sa masamang bisyo dahil sa kanyang kinakasama na may kapansanan. Una rito, kinasuhan na rin ang ginang ng child abuse at attempted rape si Jerry pero pinili pa rin niyang manatili sa kanilang relasyon. Naawa ko sa kanya kaya pag nangiisip sa akin, sorry, balik ako sa kanya. Kasi nga pipe, di ba? Pero pagkatapos daw ng nangyari, hindi na raw babalik pa si Arceli sa bisyo at sa kanyang dating pag-ibig. Kahit na ano na siguro pakiusap niya kung sakaling lumabas siya ng kulungan, hindi na ako sasama sa kanya. Ayoko na. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Section 15 ng RA 6425 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga, posible rin daw kasuhan ang lalaki ng rape. Laking pasasalamat naman ng Caloocan Police sa publiko sa kanilang pakikipagtulungan para mahuli ang mga drug suspect sa kanilang lugar. Yung awareness talagang totally involved na yung ating communities, mga kababayan natin, na nire-report yung mayroong mga nakikita, naobserbahan, o nakilala nila na patuloy pa rin ang paggamit ng bawal na droga. Para sa Bayan, Pauline Requesto. Mariing kinundina ng Vietnam Embassy ang pamumugot sa dalawa nilang mamamayan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Sa inilabas na pahayag ng Embahada ng Vietnam, hindi katanggap-tanggap ang pandurukot at ang hindi makataong pagpaslang ng mga bandidong Abu Sayyaf. Gate pa ng Vietnam Embassy, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad ng Pilipinas upang tugisin at pagbayarin ng mga bandidong responsable sa mga karumal-dumal na krimen. Nabatid na ang pinugutang Vietnamese na sina Huang Thong at Huang Vahay ay bahagi ng 16-man crew ng MV Royal 16 Vietnam cargo vessel na hinijak ng Abu Sayyaf sa karagatan ng Basilan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Tinatayang nasa 80 motorista po ang nahuling lumabag sa unang araw ng pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act. Ayon kay MMDA No Contact Apprehension Chief Ronnie Rivera, nahuli po ng kanilang CCTV cameras na may hawak na cellphone o gadgets ang 80 motorista habang nagmamaneho. Una nang napaulat na mayroong 300 na CCTV cameras ng MMDA na nakakalat sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Mahigpit pa rin ang pag-monitor ng MMDA sa mga motorista ngayong nasa ikalawang araw na ng pagpapatupad sa ADA. Sa iba pang balita, 2 katao ang nasawi sa magnitude 6.5 na lindol na nangyari sa Leyte kahapon. Sa ngayon ay naalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa mga biktima. Ang unang lalaking biktima ay nasuwi na madaganan ng gumuhong gusali sa Canagal, Leyte, habang ang isa pa ay nasawi dahil sa pagguho ng lupa sa Ormoc City. Mahigit 100 katao naman ang nasugatan sa naturang lindol. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa naganap na lindol. Suspendido po ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Ormoc, Tacloban City matapos itong inigi ng magnitude 6.5 na lindol kahapon. Paliwanag ni Tacloban Mayor Cristina Gonzales, kailangan munang inspeksyonin ang mga school buildings upang matiyak na hindi po ito napinsala ng lindol para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Bukod sa mga paaralan ay susuriin din ng Tacloban Engineers Office ang lahat ng istruktura at gusali sa buong lungsod. Kasabay nito, sinuspindi rin ni Ormoc City Mayor Richard Gomez ang klase sa kanilang lugar upang bigyang daan ang inspeksyon sa lahat ng gusali sa buong lungsod. Binuksan din ni Mayor Gomez ang Incident Command Center sa Ormoc City Hall grounds na siyang magiging sentro ng kanilang monitoring at relief operations. Ini-inspeksyon na ng Department of Energy ang mga plantang nasira dulot ng magnitude 6.5 na lindol na tumama sa lalawigan ng Leyte.
Lumabas sa inisyal na inventaryo ng DOE na bumigay ang supply ng kuryente sa Leyte Power Plant pasado alas 4:06 kahapon ng hapon. Nagresulta din ito ng pagkawala ng supply ng kuryente sa Panay, Negros at Bohol. Patay sindi rin ang supply ng kuryente sa Cebu dahil sa naganap na paglindol. Nagtamo naman ng minor injury ang ilang kawani ng Unified Leyte Geothermal Power Plant dahil sa paglindol. Samantala, may sapat na kagamitan at tauhan ng Philippine Coast Guard at handa po ito sa pagpapatupad ng safety measures maging pagresponde sa mga emergency ngayong panahon ng tag-ulan. Si Julius Disamboron sa detalye. Isa sa mga abalang ahensya na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhang pamilya sa Marawi City, siniguro ng Philippine Coast Guard na sapat ang kanilang kagamitan at tauhang tututok naman ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Coast Guard spokesperson Commander Armand Balilo, inatasan ang mga Coast Guard units sa buong bansa na magpatupad ng proactive measures upang maiwasan ang anumang aksidente sa paglalayag na sanhi naman ng pagkawala ng buhay ng ilang individual. Ayon sa uplan kahandaan ay tinadaanan ng Department of Transportation. Unang-una na riyan yung pagpapaalala natin sa mga kababayan natin na planuhin mabuti yung paglalakbay nila sa karagatan at palaging makinig ng mga weather bulletins. Of course, kailangan din natin maging metikuloso dun sa pag-inspeksyon ng mga barko tsaka pag-monitor ng mga maliliit na sasakyang pandagat na umaalis pagka medyo masama yung panahon. Nananatili din ang mahigpit na ugnayan ng PCG at Weather Bureau Pag-asa lalo sa pagpapaabot ng accurate weather forecast. Kung mayroon bang namamata ang sama ng panahon o di kaya may inaasahang bagyo na posibleng makaapekto sa ilang parte ng bansa. Kasabay na din yan ang maigting na implementasyon ng PCG Memorandum Circular 0213 o ang Guidelines on Movement of Vessels during Heavy Weather. Meron tayong regulation, yung Signal Number 1, na kung saan patutupad natin na lahat ng sakyang pangdagat except yung talagang immediate na kailangan mag-take ng shelter at dapat walang pasahero, yun yung mga pinapayagan natin. Otherwise, mula dun sa origin ng barko, yung pupuntahan tsaka yung ruta, dapat yun walang bagyo. Inatasan na din ni PCG Officer in Charge Commodore Joel Garcia ang mga rescue units tulad ng divers, paramedics, rescue swimmers at cane and dog units na manatili sa mataas na kahandaan, alerto para sa agarang responde sa pakikipagtulungan na din sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Armed Forces of the Philippines, Pambansang Pulisya at Philippine Red Cross. Samantala, mahigpit din ang security procedures sa mga pantalan na ani Balilo ay tiyaking walang makalulusot na mga masasamang elemento o makakatakas na mga teroristang grupo at makakapaghasik ng gulo. Yun, mahigpit pa rin na pinapatupad ng ating mga district commanders sa Mindanao gumamit ng barko, which is most likely. In fact, marami na tayong nahuli. Tsaka yung mga nag-make ng mga IDs no nagaling ng Marawi. Gaya sa mga paliparan ay isa din sa mga requirements na tinitignan sa mga pasahero sa pantalan ang dala nilang mga tunay na identification cards. Para sa Bayan, Julius Disamboron. Magandang umaga, weather update naman tayo. Batay nga sa latest satellite map ng Pag-asa, umiiral pa rin itong intertropical convergence zone sa may bahagi ng Mindanao. Ito ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang mararanasan, partikular yan dito sa may bahagi ng Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa rehiyon ng Davao. Asahan rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral naman dito sa Kamaynilaan at sa nalalabi pang bahagi ng bansa. Dumako naman tayo sa magiging lagay ng panahon ng iilang lugar sa labas ng Metro Manila. Patuloy ngang makakaranas nitong partly cloudy skies with isolated rain showers dito sa Baguio, Tagaytay, Bacolod maging sa Cebu, habang sa Davao naman ay asahan itong cloudy skies with rain showers and thunderstorms. Ang maximum high po natin sa Baguio ay maglalaro yan mula 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ito'y papalo mula 22 to 29 degrees Celsius. At dito naman sa Bacolod at Cebu, asahan ang maximum high po natin dyan ay papalo mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao naman po, ito ay maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Silipin naman natin ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila ngayong weekend. Patuloy ngang makakaranas nitong tsansa ng partly cloudy skies with isolated rain showers mula Friday hanggang Sunday, at ang maximum high natin ay maglalaro po mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. At yan ang latest mula sa PTV Info Weather para sa Bayan. Ako si Trixie Jafar. Back to you, Diane and Audrey.
Tumaas ng 14% ang bilang ng mga dayuhang bumibisita sa Pilipinas simula noong Enero hanggang Mayo ng taong ito. Sa kabila naman ito ng pagdedeklara ng batas militar ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Ayon kay Tourism Assistant Secretary at Spokesman Frederick Alegre, mahigit sa 2.8 milyong turista ang dumating sa bansa kumpara sa 2.5 milyon noong nakalipas na taon. Nangunguna sa mga dayuhang turista ang mga Korean nationals, mga Amerikano at Chinese nationals. Sa buwan lamang ng Mayo, mahigit sa 532,000 turista ang dumating sa Pilipinas. Ito ay mas mataas na mahigit 445,000 noong nakalipas na taon. Kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue o BIR na may papatupad nila sa buong bansa ang electronic tax filing at gawing computerized ang pagproseso ng mga tax documents bago pumatapos ang taong 2017. Ayon kay BIR Deputy Commissioner for Operations Nestor Valeroso, taong 2015 nang ilunsad nila ang pilot testing ng electronic tax filing at ang Large Taxpayer Service o LTS sa Makati City, kung saan napabilis po nito ang proseso sa pagbabayad ng buwis at paghahain ng mga tax documents ng mga malalaking negosyo sa lungsod. Ngayong epektibo ang electronic tax filing at LTS sa Makati, ay sinabi ni Valeroso na handa na rin ang BIR na ipatupad ito sa lahat ng BIR offices sa bansa. Gayunman, nilinaw ni Deputy Commissioner Valeroso na sa katapusan pa ng 2017, magiging fully functional ang electronic tax filing sa mga BIR offices dahil may mga tanggapan pa ng kagawaran sa lalawigan na kailangang malagyan ng internet connection. Hindi muna hihirit ng taas singil sa tubig ngayong taon ang dalawang water concessionaires na Manila Water at Maynilad. Sa halip, sa Enero ng susunod na taon ipatutupad ang kanilang hiling na water rate increase. 9 piso at 68 sentimo kada cubic meter ang hirit ng Maynilad na dagdag singil sa tubig, habang 8 piso at 30 sentimo naman ang aumentong ipatutupad ng Manila Water. Kapag naaprubahan ay madaragdagan na mahigit 100 piso ang bayarin sa tubig ng mga consumer na kumukonsumo ng 20 cubic meters kada buwan. Samantala, tiniyak naman ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System na masusi nilang pag-aaralan ang hirit na dagdag singil ng Manila Water at Maynilad. Pumalag ang ilang mambabatas sa plano ng Department of Trade